Red na pala. Mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Alice Go, nadakip na po sa Indonesia. Kapapasok-pasok lang po na balita. Pag-uusapan din po natin, ito po, ah, yun nga ang tanong natin, no? Nasaan na yung heads will roll? Ang angas pag nagsasalita eh. Nasaan na po yung heads will roll? Okay, pag-usapan din natin, eto po, hindi na po lang yun sa inyo eh, ano pala yan, si Jason sa pala yung nagbabalita niya na may medical evacuation, di ba? Medivac ba? Yung ba yung ibig sabihin ng o medical emergency na sinugod po sa isang posh hospital. Ayon po kay Jason sa. Aba, ikalat na kalat po 'tong balita na 'to. At, sa nangyayari po sa Pilipinas na parang feeling natin, lawless na, lusoban ng lusoban. 'Pag may baha, hindi alam mo yung gagawin ng mga tao. Tapos mababalitaan natin na nasa emergency o, nasa bingit mula po sa isang, anong tawag kay Jason sa? Kapitapitagan na dating broadcaster, 'no? Mahirap po 'yun. Hindi po pupuwede na hindi niyo pinapakita yung pangulo. Ang sinasabi ko po, totoo man 'yan o hindi, simplehan lang. Hindi po 'yan yung hinihiling na, drug testing, 'no? Hindi po mabigat 'to. Magpatawag lang kahit po hindi siya magpakita dahil sa sinasabi na ano 'no, yung magpakita siya dahil may bagyo, magpakita siya dahil alam niyo yun, para po yung mga tao hindi dito po sa panyayyaring ito hindi po uubra yung sinasabi na "Dehin bokeh na lang lilipas." Aba hindi po lilipas yan. Okay. At, sa wakas nakarinig din po tayo ng isang congressman 'no, na may sense po. May kinalaman po yung kanyang mga katanungan sa nagaganap sa bansa. Kasi po yung gustong palabasin ng maraming congressman, wala na pong kinalaman, didikdikin yung dating DepEd Secretary, hindi na nga siya DepEd. Didikdikin yung budget ng dating DepEd Secretary, hindi naman bibigayan din naman ng budget yung kasalukuyang DepEd. 'Di po ba? Alam na alam mo yung intensyon, siraan lang. Mabuti na lang meron naman tayong kakaibang narinig, dinikdik naman this time ni Congressman Marcoleta ang CHR hinggil po dito sa issue ng, red tagging at sa nagaganap sa KOJC. Yan po ang mga, pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapagnigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Shoutout. Placido Pilosopo. Yan. Suportahan nyo yung channel niya. Marami kayong mapupulot na mga magagandang kagandahang Sabi ko nga, pakinggan nyo yung wag nyo gayahin yung pagmumura. At napapamura yan para si Placido Pilosopo, napapamura yan para si Tatay Digong sa gigil. Napapamura dahil sa gigil. Magandang araw dyan, Placido. Okay, pag-usapan natin, unahin na po natin to. No? Si Jason sa po, pag yan po nagpo-post, hindi po pwedeng baliwalain lang, di ba? Yung post po ni Jason sa talagang kinikilala po yan. Hindi naman po simpleng tao yan. Hindi naman po simpleng si Jason sa po ay hindi naman po simpleng mga vlogger yan na basta-basta lang, no? Matagal po sa Mel NJ, matagal po sa
larangan ng, pagbabalita 'yan, 'di ba? At matalino pong broadcaster 'yan nung siya ay kapanahunan niya sa ABS-CBN at sa iba pang kung saan man siya naglagi, 'no? Kaya 'pag sinabi niya na meron pong mga sources 'yan na dati na nilang mga source na pakalat-kalat lang, parang mga sila Deo Macalma 'yan, eh. Hindi niyo puwedeng i-ignore yung mga bubwit nila, okey. Wala namang hindi naman nila sinasabing fake news, 'di ba? Ang sinasabi ni Jay Sonsa, eh, ngayon kung hindi totoo, ang dali lang naman, 'no? Kung kailan may binabalita sila Jay Sonsa na ganyan, o eh, ang dami po nangyayari, oh. May baha, may paparating na naman pong bagyo. Ano ba naman yung warningan yung mamamayan, warningan yung mga LGUs na maghanda na tayo para hindi tayo yung minsan mga paalala ba, eh, mawawala pati yung alanganin, 'di ba? Yung pag-aalinlangan na talagang may nangyayari na sa kanya na hindi na kayang, mamuno. Actually, ito pakita lang po, eh, eh, di tapos na kaagad yung issue na yun, 'di ba? Kung halimbawa ngayon lumabas siya, kahit i-ignore niya, mahilig naman mag-ignore 'yan, eh. Oh, kahit i-ignore niya yung balita na yun na mga tungkol sa medical emergency na naganap, oh, basta magpakita lang siya at, magmonstra-monstra tungkol sa parating na bagyo o mag-report lang tungkol sa ano naganap na bagyo. Sabihin niya na hangin na may problema kaya kaya may patuloy na yung flood control kaya ano kaya, humingi ka uli ng hingan niyo naman ng budget yung laban sa hangin naman. Kasi kuwentuhan na rin lang naman yung mga proyekto natin. Flood control, wala naman na control na flood, eh, hangin daw, eh. Eh, di hangin control naman kaya, puwede kaya yun? O doblehin niyo kasi mas malupit yung hangin kaysa sa bagyo, eh. Magpakita lang po, mag-announce lang po ng mga kahit na ano lang, para po kasi po hindi po biro yun na walang presidente tayo. Wind control na, taasan niyo, gawin niyo ng 1 trillion a day para gunaw na talaga. Akalain niyo may flood control, hindi napipigilan yung baha. Nung nagpaliwanag yung presidente dahil sa hangin, o di wind wind control naman ngayon. Budgetan niyo, doblehin niyo yung 1.4 billion, gawin yung 3 billion a day. Ewan ko na lang 'pag nakalusot pa 'yan, eh. May palusot lagi, eh. Binangga ng barko, o di, ship control. Triplehin niyo budget. 5 billion isang araw ship control. Gawa kayo ng highway para sa mga naglolokohan na tayo, eh. Pero ang pinakamalupit na tanong thank you very much muna kay OFW Hero na nagbigay sa atin ng $199 na pangkape. Balikan po natin 'no, hindi po 'to kasing bigat ng hair follicle test, 'no? Ang gusto po ng tao para mapabulaanan yung bintang na merong mga medical emergency na naganap, na wala na po sa wisyo, magpakita lang po. Mahirap po ba yun? Kaya, yung media rin kasi, alam mo kay Tatay Digong walang kontrol yung media, eh, kahit mambastos 'to si, Mr. President, sino pong mayor ang sunod na itutumba? Akala mo protector ng mga ano, eh, drug lord, eh. Magpakita lang ngayon, hindi naman humihingi ng kung ano-ano. Okey, punta na po tayo rito kay Alice Guo. Nahuli na po sa Indonesia, eto po ang detalye. Ayon po sa report ng GMA7, PAOK CC Chief Gilbert Cruz confirms Alice Go arrested in Indonesia. At higit pa po diyan, 'no,
Si Senator Sherwin Gatchalian din po ay nagsabi na, "I was informed that the NBI that Go Waping alias Alice Go was arrested in Tangerang City, Jakarta." Tangerang niya. Tangerang City, Jakarta, Indonesia at 1:30 on September 4. Ngayon kanina lang pong madaling araw. She is currently in the custody of the Indonesian police at Jatanras Mabes Polri. Yan. Ayon naman po kay NBI Director Jaime Santiago, said that their counterpart informed of Go's arrest around 1 a.m. Hawak na ng Indonesia Police. Yan po ang pahayag ni Santiago. Meron naman pong mga video at picture dito sa mga nagdudura. Meron naman pong picture. Kaya po siya ay tinanong po siya kung sinong kasama niya. Kung kasama ba yung napapabalita o inamin ni Kasi Ong. Yung mga nagtatangka po, yung mga gandang-ganda kay Ong ay karelasyon po ni Wesley Go, si Kasi Ong ay hindi po kasama sa napapabalitang naaresto. Iyan, no? Mag-isa lang po ang so far ang pinarating ng Indonesian Police dito po sa ating mga otoridad. Okay. Ang tanong, yan po, haharapin po ni Alice Go ang patong-patong na kaso na tax evasion, yung mga tungkol po sa Pogo, human trafficking, etc. Graft. At siyempre po yan sa co-warranto niya na siya po ay pinatatanggalan ng posisyon bilang mayor. Iyan po ang mga update natin. Tanong, nahuli na po si Alice Go. Ang isa pong katanungan, Mr. President, nasaan na po yung sinasabi nating, alam nyo na, heads will roll? Meron po ba? May nabalita po ba? May in-announce po ba na heads will roll? O wala? No? Kasi ito po, nakakailang heads will roll, heads must roll, heads will roll. Nakakailan na po kami parinig tuwing may kapalpakan po. Nagmamatapang. Putya, dati, maghanda na. Nung nakaraang SONA, hindi po ngayon. Tinukoy, ang dahilan ng pagtaas ng mga presyo ay smugglers, price manipulators, and hoarders. Hoarders, smugglers, and price manipulators. Maghanda na kayo. Putya, pinaghanda yung mga smugglers, naghanda naman. May nahuli na po bang mga smugglers? Pare-pareho lang eh. No? Pag habang mainit pang issue, habang mainit pa po ang issue, talagang pinaghanda. Naghanda siguro yung mga smugglers. Hindi lang natin ang alam kung saan naghanda. Baka ipinaghanda sila. Meron na po ba kayong namoblema? Namoblema. Meron na po bang nilabas na nahuli o napakulong na smugglers, hoarders? Wala, no? Kaya tuloy-tuloy lang. Bakit hindi nalulutas yung mga problema sa pagtaas ng bilihin? Putya, hanggang tokis lang eh. Hindi katulad ni Digong, PI kayo, sige, nguya ko sa inyo yung pera na yan. Sinisingil tayo na magtutubig. PI kayo, kami pa may utang? Hindi na po kami maniningil. Paano maningil si Tatay Digong? PI kayo, pag hindi kayo nagbayad ng buwis, papasara ko yung terminal niyang PAL na yan. Hindi kayo makakalipad yung eroplano nyo. Di bayad si Lusyutan. Kasi importante po sa leader na pag nagsalita ka, makikinig lang po yung mga kriminal pag tinotoo mo yung sinasabi mo. Yun po yung pagkakaiba ng leader na
pumoporma lang at totoong leader. Si Tatay Digong nangako siya nung mag-eleksyon kaya takang-taka ako rito sa investigasyon sa ano, war on drugs, eh. Pinangako ni Tatay Digong 'yan, eh. 'Pag ako nanalo mga PI kayo papatayin ko kayo. Nung nanalo ano nangyari? Nagkatotoo, 'di ba? Kaya ano nangyari? Sumusunod yung mga kriminal. Totoo pala 'tong sinasabi nito. Eto ngayon, nakatakas si Alice Guo. Ang tagal na panahon, tapang-tapangan, heads will roll. Asan na yung heads will roll? Nahuli na. Wala pa ring heads will roll. Kaya walang nangyayari sa atin, eh. Last SONA, maghanda na kayong mga smuggler dahil kung ano man yung sinabi, hahabulin kayo. Hinabol yata. Ano ba ginawa niyo sa mga smugglers? Hindi niyo inabutan? Mga price manipulators. Oh, kaya po tuloy-tuloy lang yung pagtaas ng presyo ng bilihin kasi wala naman 'yan. Wala 'yan si Marcos. Ganyan siguro sabi ng mga kriminal, eh. Hanggang salita lang 'yan. O yun po yung mga code blue ba tawag niyo diyan? Di ko alam kung ano yung code blue, eh. Kung yung sinasabi niyo yung sinasabi ni na may medical emergency ayon kay ano, kay, Jay Sonsa, eh, simple lang po ang solusyon diyan, magpakita lang. Magpakita lang na wala, normal siya. Problema kasi rito 'no, sa gobyerno natin, nawala, ilang ilang linggong hinanap si Alice Guo, ilang linggong napahiya. Kinakailangang magsalita para hindi mukhang kahiyaya. 'Pag nagsalita pa naman si BBM, akala mo yung sa Twitter, "Oh, ano kayo ngayon? Meron ba si Duterteng ganyan?" Wala. Wala si Duterteng salitaan lang. Dahil si Duterte 'pag nagsalita, sineseryoso ng mga kriminal. Maniwala ba kayong kay Alice Go lang 'yan, walang walang kasangkot yan na ano, na taga-gobyerno? Posible. Sabihin niyo na naman kasangkot yan gobyerno ni Duterte. Ano pong mangyayari? Sa heads will roll, wala lang na naman. Nahuli na, wala lang. Tuloy-tuloy lang din sila. Sabi siguro ng mga kasabwat, "Maniwala ka naman diyan, heads will roll, wala pa naman napatanggal yan sa puwesto." Yun ang sasabihin ng mga kriminal, kung ikaw mga kriminal diyan, tuloy-tuloy lang. Baka nga ipagmalaki pa nila yan, eh, 'di ba? Yung mga criminal elements diyan, yung mga kasabwat diyan sa kung saang mga ahensya, ipagmamalaki pa yan, eh. Gusto mo ba makatakas? Kami nagpatakas kay Alice Go, nakita mo ba? Kayo ba? O sige, o basta ihanda mo milyones mo diyan. Gagawin pa yang si Alice Go, yung kaso nila Alice Go, gagawin pa pong 'pag hindi niyo yan nahuli ang mga kriminal diyan, gagawin pa nilang halimbawa yan sa 'pag kami yung nagpaalis si Alice Go, nakita mo ba si Alice Go, 'di ba nakaalis? Ang mali lang ni Alice Go nag-stay sa gano'n, 'di ba? Kaya kayo pagkadating niyo ro'n, punta kaagad, may nakahanda na kaagad kayo kung saan kayo pupunta. Pero mas mataas na ang presyo. O sige, okey lang. Wala po 'yan, walang heads will roll, eh. At kita niyo iba-iba na kuwento, 'di ba? Meron eto po mga kuwento 'to, hindi po akin 'to, nabasa ko lang 'to sa internet, ganito mga kuwento, 'di ba? Parang, ano raw yung tumira, sinakal, siya rin daw yung tumawag, yung nanakal, kasi hindi na makahinga.
Yung isa naman pinukpok daw ng cellphone, kaya, nasa emergency rin. Humahaba po ang kuwento, eh. Ano ba naman magpakita kayo, pabulaanan niyo. Hindi naman hair follicle test 'yan na kinakailangan niyong kabahan, eh. Kahit ba ini-ignore niyo, eh, 'di magpakita lang kayo tapos na yung kuwento na yun. Ay hindi pala totoo. Yung mga smugglers nga, meron na po ba kayong napahuli na smugglers? Meron na ba napahuling smugglers? O yan daw yung dahilan ng pagtaas ng mga presyo, smugglers, hoarders. Meron na bang hoarders na nabalita? Kasi kung meron ng hoarders na napahuli, napakulong, eh di inaaraw-araw na ibalita yan. Yung mga pangarap nga binabalita, pangarap pa lang, eh. Yan pang may nahuli. Kaya nga walang nalulutas, eh. Yung mga kriminal hindi takot sa inyo dahil wala yan, hanggang tokes lang yan. Oh, 'di ba? Ngayon 'pag matagal kayong hindi nagpakita, tama yan si Karen, eh. Kunwari 1 linggo kayong hindi nagpakita, ano na iisipin ng mga tao? Tama yung kuwento siguro, nagpagaling lang. Oh, yan pa isa. Oh, tuwang-tuwa kayo ngayon. Bumaba na ba presyo ng bigas 'pag nakakahuli kayo ng mga katulad ni Alice Go? Eh, ang tantiya ko diyan, eh, ano po ba sabi? 'Di po ba ang sinasabi po si Alice Go small time lang sa Pogo. Si Alice Go small time lang po 'yan sa Pogo. Pinalalaki niyo lang para malaki din achievement. 'Di lalo na okey, punta na po tayo rito. Nakakatuwa po 'no, kahit papaano po kino-congratulate po natin 'to si Marcoleta. Kahit papaano meron, kahit mag-isa lang siyang kumu-question 'no. Gano'n din po si Rufus Rodriguez. Natutuwa po ako kasi napanood ko po yung move niya na 'wag nang busisiin dahil yung tradition ba, eto pong Kongreso, lahat po ng long tradition nila na kortesiya sa lahat ng Vice President, tapos may tradition din po pala sila 'pag bago pa lang 'no, 'pag bago pa lang yung, isang cabinet official, 'wag nang busisiin yung budget kasi bago pa lang, eh. Kortesiya po pala yun 'no. Eh, lahat, eh. Lahat po ng kortesiya, binago lahat para masiraan lang si Sara Duterte. Sinamantala nila, eh. Kasi kung si Sara Duterte po ay, DepEd pa rin, baka bawasan ng budget 'yan o hindi na ipasa yung budget. Kasi po yung VP budget hearing hindi sila nakaporma. Humingi pa nga sila ng extension, eh. Eh, magre-regroup sila, eh. Hindi umubra yung stick to plan natin. Ano kaya plano nila sa susunod? Aabangan namin 'yan, ah. Oh, 'yan kay Rufus Rodriguez ngayon na-expose kayo. Ganyan din pala 'no, pinapasa niyo lang 'pag bago. Pero sayang naman ang pagkakataon na ipahiya nila si VP Sara Duterte. Sayang po meron pa nga nag-privilege speech, eh, ang tindi rin, eh, 'no? Nag-privilege speech para siraan ang Vice President ng Pilipinas. Tama naman puwede kayong mag-privilege speech, pero talaga sisiraan mo yung Vice President ng Pilipinas? Alam niyo may nabasa ako sa Twitter, ang problema ng Kongreso, feeling nila ng mga congressman at ilang senador, mas mataas pa sila sa Vice President ng Pilipinas. Gano'n po pumapasok yung hangin sa utak nila. Porket sila ay meron tinatawag na, power of the purse.
Meron sa kanila nagmumula yung pera. Hindi po yung pera sa kanila nagmumula, yung pamimigay, pamamahagi ng pera sa kanila manggagaling. Pumasok po sa tuktok nila na mas mataas pa sila sa Vice President ng Pilipinas. Kaya nagkakagulo, eh. First time kasi nila yan. Ganito po kasi 'no, lagi nilang sinasabi first time 'to na nangyari na merong ganyan tao. Hindi po naman sila binastos, eh, 'di ba? Dun nga yung she minute, eh. She minute like, what I'm, answering, but I'm answering. Oh, 'di ba? At ang malupit po nun, sinabi po ni VP Sara, "Ito po ang sasagot ko sa lahat ng katanungan ninyo." Sinabi, hindi naman po naglihim. Ang lahat po ng isasagot ko ay I forgo. Thank you very much kay OFW Hero. Oh, wala po nilihim, eh. Oh, ngayon pasalamat po kay Rufus Rodriguez dahil po diyan na pinoint out po ninyo. Oh, ngayon nagtataka kayo, bakit naman may gano'n? Sinagot-sagot yung mga congressman. First time po yun sa history. Kasi first time din po na umasta kayong mas mataas kayo sa Vice President. Alam niyo po ba yung kaya binibigyan ng kortesiya? Magaganap kasi yan, eh. Alam niyo yun? Hindi niyo naman kayang balatubain yung Vice President dahil mas mataas sa inyo yun. 'Di ba? At hindi rin papayag yung Vice President na babastusin niyo. Kaya talagang magka-clash kayo. At sino po nagwagi? Supposedly, magwawagi kayo dahil 1 versus 47, eh. Pero ang nangyari, kinawawa kayo, binugbog kayo ng iisang tao. Kaya bumabawi kayo sa pa-interview, paglalabas ng mga press statement, 'no? Hindi na nakaharap si VP Sara. O kaya, Rufus Rodriguez, bagamat nagpapasalamat ako na minob mo 'yon at pinakita mo na yung mga kasama mo sa Kongreso, very willing silang sirain lahat ng magagandang tradisyon ng nauna sa kanila na House of Representative at naunang mga congressman para ipahiya si VP Sara. Ang problema, sino po yung nakakahiya? Ipapahiya niyo yung tao ng nakatalikod. Hindi niyo siya kayang mapahiya nung siya ay nakaharap. Kaya talikuran niyo siyang ipapahiya, yung hindi siya nakaharap, yung hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili. 'Di ba? Okay. Punta tayo rito kay Marcoleta. Yun lang yung kay Rodriguez, eh, pero at least may isa, 'no? Kumu-question dito. Kinwestiyon niyo si HR. Bakit hanggang ngayon wala kayong aksyon na ginagawa sa mga paglabag sa human rights? Akala kasi ng CHR wala na silang dapat gawin, 'di ba? Akala nyo kasi CHR porket hindi involved, akala kasi ng CHR tagapagtanggol sila ng mga rebelde. Akala ng CHR tagapagtanggol lang sila ng mga kalaban ng mga kita mo kung sumagot dun sa mamaya, anohin natin 'yan. Akala kasi ng CHR tagapagtanggol sila ng mga kritiko ng pamahalaan. Papaano po yung supporter ng pamahalaan dati na tinabla? Wala kayo? Wala kayong nakikitang human rights violation? Yung sinasabi nila naghihintay, hindi pa tapos, palusot lang yun. Sabi nga ni Marcoleta, hindi matatapos yan. Kasi hintayin niyo matapos sila Torre. Ano ba mga pronouncement ni Torre? Hindi sila matatapos hangga't hindi nahuhuli si Kibuloy. Ibig sabihin wala kayong dapat per day ang investigasyon niyo. Suggestion ko lang, marami na akong suggestion lately. Kasi napupuno na rin ako, eh. Madali lang naman, eh. Hindi nasabi 'to ni Marcoleta, eh. Di gawin yung per day
kung araw na 'to mayroong nilabag na human rights, report niyo 'yan ng day na 'to. Hindi naman po continuation 'yun, eh. Ngayong araw na 'to may namatay, bakit namatay? Tinergas. Hindi ko po sinabi na 'yun, na halimbawa gano'n. Hindi ko alam kung ano kinamatay nun, eh. Kung ano yung ano, kaya nga kayo mag-iimbestiga, eh. Pero may namatay, 'di ba? Oh, eto mga halimbawa, binugbog, isang miyembro binugbog ng anong anong ano 'yan, September 1 halimbawa may nabugbog na miyembro. O yun report niyo na kaagad yun, isang report na hindi niyo haantayin na pangkalahatan. Per day ang gawin niyong report. Eh, siyempre hindi niyo gagawin yun, 'di ba? Lahat ng karapatang pantao, lahat dito may karapatang pantao. Puwera lang yung mga Duterte at Duterte supporters. Duterte supporter ba yan? Putya, 'wag natin imbestigahan 'yan. Bakit natin tutulungan 'yan, eh, wala namang human rights yang mga Duterte. Hindi naman kasi mga human 'yan, gano'n ba ibig niyong sabihin? O bakit 'yun hindi kayo concerned do'n sa human rights lahat? Ang daming human rights violation. Eto pa sinabi ni ano, simple akala ko idudugtong pa nga ni Marcoleta, eh. Tsaka nakita niyo yung ano, pagkatapos nung magtanong ni Marcoleta, "Ay salamat natapos din." Parang ang tindi, parang ang tingin nila kay Marcoleta ano, eh, congressman din po si Marcoleta. Kahit ayaw niyo yung tanong niya, may karapatan siyang magtanong. Sabi nung chairman, "Ay salamat natapos din." Nakalimutan siguro naka-on yung mic. Ang tindi. Concern na concern ang sabi ni Marcoleta, inuulit-ulit niya lang, eh, 'di ba? Ako halimbawa ko, tama yun si Marcoleta, eh. Kung tumutulong lang, inalimbawa niya sarili niya, ako ba 'pag tumulong, aakusahan niyo ba, ire-red tag niyo ba ako? Hindi, 'di ba? Bakit niyo sila nire-red tag? Tumutulong kasi sila pero sinisiraan nila gobyerno. Kasama sa human rights daw yung paninira. Oo, kasama nga sa human rights. Pero hindi nila kinokondena yung dapat nilang ikondena. Halimbawa ako, sabihin, "Ano yan si ano, pro ano yan." Kinokondena ko. O paano mo ko aakusahan, eh, kinokondena ko? Yun lang naman yun, eh. Kung hindi mo makondena, tapos aangal ka ba, eh, di ikondena mo para hindi ka na. Pakasimple ng sinasabi ni Marcoleta, 'di ba? Ikondena mo. Hindi ka na ngayon pagbibintangan na ikaw ay kasapi niyan o may kaugnayan ka diyan. Kinokondena mo. 'Di ba simple lang 'yun? Ayaw niyong ikondena, pareho kayo ng sinasabi. Sinasabi nun at ikondena niyo 'yun, hindi na kayo ire-red tag. Hindi naman sila, ang tanong ni Marcoleta, "Anong ginagawa niyo para mapigilan?" Kasi continuous, eh. Continuous na nilalabag yung mga karapatan ng mga KOJC members. Anong ginagawa ninyo para mapigilan, 'di ba? Okey. Ah, Meron akong nakita yung nakikisiminit-siminit 'tong ano, isang artista na kaya ko nakilala dahil kaanuhan niya ni ano, eh, ni yung Unano, si
Yung reporter din, dati bang GMA din yun? Panay GMA 'no? GMA bakit ba parang kultura niyo yata diyan, kultura niyo po ba diyan? Nagtatanong lang po, Rian Ramos. Nakikisiminit-siminit ka pa, ayusin mo muna yung sarili mo. Yung una ano si DJ mo, 'di ba si DJ mo? Diyan ko nakilala yung Rian Ramos na yan, neneng-nene 'to, neneng-nene pa 'to. Inaano nito ni DJ Unano mo. Mahirap talaga 'no 'pag bugok, 'pag mahina utak. Alam niyo yung mga mahina utak? Oo, DJ mo 'yan, 'di ba, Unano. 'Pag mahina utak, 'pag magaling mag-English nadadali. Eh, 'di ba 'yan yung kasama niya minsan na ano, neneng-nene pa 'yan, eh. Ano alam mo Rian Ramos, 'no, 'wag ka na makialam sa pulitika. Nakikisiminit-siminit ka pa, ah. Aasarin mo pa si ano, aasarin mo pa si VP Sara. Sarili mo nga hindi mo. Dati naawa ko sa'yo pero gano'n talaga, eh, ngayon naunawaan ko na. Yung pagsakay mo sa pulitika na wala ka namang kamalay-malay, alam ko na ngayon kung bakit ka pumatol diyan kay nanong DJ mo. Alam mo kung bakit? Eh, Inglesero, eh. 'Pag mahina talaga utak, nadadali ng mga Inglesero. Makikialam ka pa sa pulitika, alam mo ba yung kung ano meaning nung shiminit-shiminit na 'yan? O sisikat ka dahil BP Sara sinakyan mo, eh. Pero negative ang pagsikat mo. Naalala ko lang dati naawa po ako sa kanya, kawawa naman 'to. Nadagit na naman ni Unanong DJ mo. Eh, ngayon alam ko na ngayon kung bakit ka nadagit, kasi Inglesero ka. Si Flavio, tindi 'no, parang mamamatay na si Flavio, eh, na bumabanat pa, eh. Ang tindi mo Flavio, inamin mo na ba yung anak mo kay Sara Balabagan? Pinagmalaki mo na ba yung anak mo? Kawawa naman yung anak mo, Flavio, mahiya ka naman. Nakikibanat ka ng siminit din, siminit lang ang ibabanat mo, eh, yung kamanyakan mo, lumabas tuloy yung mga ano, yung mga balita sa'yo, 'di ba? Ang tindi magprotekta, talagang kahit walang dumudumog kay ano, eh, kay Sara Balabagan nakayakap, eh. Arn-Arn, ano na Arn-Arn, mas malala pa nga ginawa mo, eh. Nag-sorry ka ba man lang ba? Alam niyo yung kwento ni Balabagan, nadurog ang puso ko kasi tatay ako, eh. Hindi ko gagawin sa anak ko yun. Eto para lang, di ko alam kung college graduate o high school graduate. Graduation ng anak, alam mo pakiusap ng nanay ng anak kay Sara Balabagan, bak kung pupuwede wag nang umatin si Sara Balabagan kasi pakiramdam ng anak, dahil lihim pa, eh, hindi pa binubulgar ni Sara Balabagan nun, eh. Ang sabi nung anak, baka 'pag hindi nagpakita si Sara Balabagan, magpakita yung tatay na si Flavio. Ayun, sa awa ng Diyos hindi rin nagpakita. Ang sakit sa nanay, oh, ang sakit sa nanay. Kaya 'tong mga taga-GMA, may nagpakita rin dito, isa pa. Hindi ako naninira sa GMA, wala akong pakialam sa inyo. Na-expose lang kayo, ganyan pala, kaya pala hinahayaan niyo lang, eh, 'di ba? Takang-taka kasi ako no'n kay Clavio, eh. Takang-taka talaga ako noon kay Clavio, bakit niyo hinayaan? Inamin na ni Sara Balabagan, sabi ko nga, kung sa iba 'yan, lalo na sa ibang bansa,
Kung sa iba 'yan, tinanggal na 'yan kahit ba matagal na nangyari 'yun, eh. Wala akong pakialam, alam niyo mga 'yan, basta tirahin niyo si VP Sara at mga Duterte, 'di ihandaan niyo sarili niyo sa galit ng mga Duterte. Pupuwede ba 'yung titira lang kayo na walang balik? Nananahimik ka na, naawa na nga kami sa'yo dahil muntik ka na matigok, eh. Bumanat ka pa, huling hininga mo, 'yung mga huling hininga mo. Nag-sorry ka ba sa anak mo na hindi mo siya pinakilala sa mundo, hindi ka proud na may anak ka? Alam mo naawa ko kay Sara Balabagan kasi nagpasalamat daw siya at, yung na siya pa humingi ng sorry sa asawa ni Clavio, eh. Wala kang kasalanan Sara Balabagan dahil minor de edad ka nun. Minor de edad ka na pinagsamantalahan ka niyang may asawang tao. Grabe, 'yan tuloy bumabalik tuloy siguro hindi ka naman nagbabasa ng mga comment-comment, pero nakakahiya ka, Clavio. Humingi pa, oo, na-guilty pa si Sara Balabagan, eh, minor de edad siya nun. Kaya nga minor de edad dahil prone yan sa mga manyakol na tao.